Obvious na modus ito ng mga Duterte para patahimikin ang kanilang mga kritiko. Kanila pong binibiktima ng legal harassment para tumigil magsalita tungkol sa katibalian, pangungulimbat at pag-aabuso nila sa kapangyarihan. For example, kay Percival Sindania, sinabihan niya Supreme Court na Supreme Cuddler ng mga corrupt ng mga opisyales. Yung sinasabi ni Larry Gadon na ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Ikaw, Mr. Tony Carpio, noong ikaw ay nasa Korte Suprema, lahat ng boto mo ay pabor dun sa nag-appoint sa'yo. Di ba yung sa Arroyo, yung TRO, kinontra mo dahil ang nag-appoint sa'yo ay, ang kinakampihan mo ay iyong si Aquino. Dahil ikaw ay out and out dilawan. Si Tony Carpio, lahat ng boto niyan is in accordance with his political beliefs. Political, hindi sa batas. Ano yung mga hindi sinabi, hindi na-mention ang ICC at si Presidente Duterte, hindi na-mention ang Supreme Court at ang impeachment ni VP. Noong una ako'y nagulat. Pero nung sinabi niya yan, at paulit-ulit siya, no? Reiteration, mahiya naman kayo sa kapwa nyo, mahiya naman kayo. Sa tingin ko, dapat ang sinabi niya, mahiya naman tayo. Kasi kasama siya dun sa problema eh. Siya ang pumirma nung GAA 2025, nakita niya ang realignment, nakita niya ang insertions, no? Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saang banda ko po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Lalong-lalo na po sa mga kababayan nating OFW, sa iba't ibang panig ng mundo, mabuhay po kayong lahat. Saludo po kami sa inyong sipag, tatag at determinasyon para sa inyong pamilya at para sa bayan. Ngayon nga mga kababayan, napakaganda ng ating pag-uusapan. Ito ay patungkol sa mga naging pahayag ni Atty. Topacio, kaugnay nga po dito sa mga kritiko ng Supreme Court. Dito nga po sa mga pumupuna sa naging desisyon ng Supreme Court, kaugnay nga po ng impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Inasaringan din nga po dito ni Atty. Topacio ang dating Chief Justice na si Antonio Carpio at maging ang ilang senador na nagsusulong nga po ng impeachment sa kabila ng naging desisyon ng Supreme Court na unconstitutional nga po ang naging impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara. Pinaliwanag niya po dito kung bakit kailangan galangin ang desisyon ng Korte Suprema mga kababayan. At pag-uusapan din po natin ang naging assessment naman itong si Professor Malotikia sa naging sona ni Pangulong Marcos mga kababayan. Inisa-isa nga po niya dito ang mga mahalagang pangyayari na hindi nabanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang kakatapos nga lang po na sona. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na rin ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. At sa mga nais mong mag-join sa ating community, i-click nyo lang po ang join button na makikita nyo sa ibaba. Okay. At saka congratulations, attorney. Bakit yung pagiging makulit mo, hindi talaga natanggal si si Auntie Claire. Pagulong Marcos. Bongbong Marcos. Junior. Congratulations. Kapagkat yung ating hinihiling na huwag tanggalin si Yuse Claire Castro ay tinupad niya! Masaya na naman ang taong bayan. Yes. Sa kabila ng lahat ng baha, at least pagka bumabaha, natatawa pa rin sila. Yan. Oo, pag lumulusog sila sa baha, pwede silang manood sa YouTube, sa TikTok, makikita nila si Yuse Castro, matatawa sila. Ayan. Oh, yeah. Ibig sabihin, masaya lang. Yeah. Pag nakita nila yung palikpik ni Yuse Castro, ay matutuwa na sila. Oo. Bolero yun. Alin? Bolero. Yung ganon. Akala ko bolero si Claire Castro. Ay, bolero ang sarap niya. Ayun pala tawag ko bolero. Bolero. Kaya pala, bolero. Pag babae, bolera. Oh, anyway, thank you, Thank you, Mr. President. Mr. President. Salamat. Baka pang-rally tuloy kami sa Malacanang. Dahil natuwa tayo. Dahil natuwa tayo. Huwag Masalamat. Thank you, Mr. President. Anyway, speaking of trabaho ng legislator, hindi rin po trabaho ng legislator tong pakialaman ang Supreme Court. Ito na naman, may kaulaluan na naman ginagawa itong dalawang mambabatas natin, ha? Si Kiko Panghilinan at si Bam Aquino. Alam nyo, si Bam Aquino, dapat dito tayo bumili ng mga timba kung saan natin iupunin ang tubig baha. Alam mo ba bakit? yan? Sige, bakit po? Orokan eh. Oro. Plastic.
Oo, di ba? Oo, di ba? Nung nagkakampanya siya para lang makuha ang boto ng ibang taong undecided, sabi niya, hindi daw siya masyadong nagpa-prioritize sa impeachment. Mas marami pa daw na dapat i-prioritize. Ngayong nahalal na, nakuha na yung boto. Wala na. Bumaliktad na. Dinala na siya ng INC na anti-impeachment. Bumaliktad na. Wala nang sinasabi ngayon, wala nang bukang bibig, kundi impeachment. Walang word of honor yan. Wala, mahirap talaga magtiwala sa isang Aquino. Natatandaan nyo Grabe. yung ginawa ni Cory Aquino kay Doy Laurel. Yung mga usapan nila, tinalikuran. Bagkos. Bagkos. Siniraan pa ng siniraan si Vice President Doy Laurel. Samantalang kung hindi nag-give way si Vice Presidente Laurel sa pagtakbo niya bilang presidente, baka hindi nagkaroon ng people power kasi magdi-divide yung opposition. Hindi pwedeng sabihin ni Cory Aquino na dinaya siya. Bagamat Hindi pa natin alam tong kasaysayan na to. Wala pa tayo. Hindi pa tatay-taan ito mga kababayan. ang official count ay nanalo si Pangulong Marcos Sr. So ako hindi ko kahit asar ako rito kay Junior, paninindigan ko ang nanalo noon si Senior. Kaya nangailangan sila mag-people power. Si Extra Apo. constitutional nga yun. Inagaw nga nila yung poder. Inagaw, ayun. So yun na nangyari. Ako ayoko ng mga pangaagaw ng poder via extra constitutional means. Opo. Kaya yung mga nananawagan, RevGov, or magkudeta against President Marcos, ayoko po niyan. For the record, ayoko ng extra constitutional. Opo. Kung papalitan ang pinuno, it should be by constitutional means. Opo. Yung ayon sa saligang batas at Yes. ayon sa rule of law. Kasi Yes. lagi tayong rule of law. Kaya ngayon ang sinisigaw natin kahapon eh. Opo. Diba? Opo. Respect the Constitution, respect the Supreme Court, respect the rule of law. That's Ngayon, true. may mga ulalo ha. Ito natatawa ako din sa mga kritiko ng Konstitusyon eh. Ng Supreme Court Supreme eh. Court. May sinasabi sila, ang Supreme daw ay Konstitusyon. Hindi ang legislature, hindi ang Supreme Court, hindi ang executive, ang Constitution daw. Totoo yung sinasabi nyo, pero yung conclusion nyo, mali. Kaya daw, hindi maganda yung ginawa ng Supreme Court na nakialam sa legislature tungkol sa impeachment. Eh kung sinasabi nyo ang Supreme ay ang Constitution ang nagbigay ng kapangyarihan Sa kanila. sa Supreme Court na sila ang mag-determine. Hindi po lamang optional. Ang ibinigay sa Supreme Court ay hindi lamang judicial power. Opo. Na alam naman natin kung anong ibig sabihin ng judicial power. The power to hear and decide actual controversies. Pinalawak pa. Uulitin ko na naman sa mga matitigas ang ulo at walang tibam at kanitiko. Judicial power includes duty, obligasyon, katungkulan to determine kung may grave abuse of discretion. Constitution po. Kaya yung sinasabi naman ng mga hindi abogado, katulad ni Risa, ni Tito Soto, na bakit ito pinahimasukan, nakalagay doon sa Constitution. Ito po, napakasimple na ang gagawin kong eksplanasyon. Kasi baka hindi abot ng utak ng iba. Hindi naman sa ininsulto ko si Risa, pero gano'n na nga. Ay, eto po. Oo. Ang konstitusyon ang nagbibigay sa Senado ng sole power to hear and decide impeachment cases. Tama. Ayun. Ngunit, paulit-ulit na natin sinasabi, Opo. napakasimple lang naman, before you can, jurisdiction ang una. Before you can hear and decide any case mula sa pinakaman Metropolitan Trial Court hanggang sa Court of Appeals plus ang impeachment court. Opo. Before any court can hear and decide a case, it must have jurisdiction. Ayun. Because jurisdiction is the power to hear and decide a case. Okay, ha? Okay. Opo. Ngayon, sinabi nga ng Supreme Court, wala kayong jurisdiction.
Bakit Supreme Court at hindi impeachment court? Sapagkat may alegasyon ng grave abuse. At ayon din sa konstitusyon, the same constitution that created the impeachment court ay ang Supreme Court ang may katungkulan na sabihin kung may grave abuse. Anong ibig sabihin kapag may grave abuse? Walang jurisdiction. Kasi grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Walang jurisdiction o sumobra sa jurisdiction. May power ka pero sinobrahan mo yung pag-exercise ng power. Okay. Paano magpapasok yung constitutional power ng impeachment court para mag-hear and decide kung walang jurisdiction? So, it never vested. The power to hear and decide never vested in the impeachment court in the first place kasi may 1-year ban nga among other things. Okay. Yun po yun, Miss Ontiveros. Maliwanag. Hindi nila maintindihan eh. Magtanong po kayo sa abogado kasi ang problema, ang pinagtatanungan yung abogado, yung may confirmation bias. Katulad siguro ni Tony Carpio, the feeling niya nasa Korte Suprema pa siya na dapat mamamaig. At lapit mo namang sabihin mali daw, factually in error. Bago, dapat daw mag-oral arguments. Bakit dinidiktahan mo Supreme Court? Wala ka na sa Supreme Court. Sir Carpio, yung sinasabi ni Larry Gadon na ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Ikaw, Mr. Tony Carpio, noong ikaw ay nasa Korte Suprema, lahat ng boto mo ay pabor dun sa nag-appoint sa'yo. Di ba yung sa Arroyo, yung TRO, kinontra mo dahil ang nag-appoint sa'yo ay, ang kinakampihan mo ay iyong si Aquino dahil ikaw ay out and out dilawan. Si Tony Carpio, lahat ng boto niyan is in accordance with his political beliefs. Political, hindi sa batas. Ano nangyayari, Mr. Carpio? Lagi kang nasa minority. Lagi kang natatalo sa botohan. Laging mali ang iyong opinion. Bakit ito sinasabing mali? Dahil ang majority lang ang tama. Ganon po ang Korte Suprema. Mag-dissenting opinion ka man, mali ka pa rin. So do not tell us now na tama ka kasi malimit nung ikaw ay mahistrado pa ng Korte Suprema, you were always on the losing side. Do not dictate to the Supreme Court. Bordering on contempt na yung ginagawa nyo eh. Kung ano-anong criticism na. Pero nalungkot ako Bakit? Inendorso ng INC si Senator Bam Aquino. Tapos ngayon hindi niya sinusunod yung magandang plano niya noon. Kaya naniwala sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, doon Masakit ka bumili yun. ng timba eh. Masakit yun, Ng sir. timba at saka mga drum. Matindi yun. Bam Aquino. OMG. Ito ba naman ito, magpupush ka ng resolution from the Senate, sasabihin mo kung anong dapat gawin ng Supreme Court, hindi mo na ginalang yung separation of powers at saka yung pagkako-equal ng Supreme Court, ibe-pressure mo. Ano ba namang mentalidad ang mga ito? Kasi ang mga nalalagay sa Senado, yung walang yung mga walang statesmanship at saka senatorial temperament. Alam nyo kaya't Senate yan. Senex ang root word niyan in Latin. Senex, parang senile, senior, may edad. Okay. Bakit may Senado noong panahon ng Roman times kung saan nagmula ang Senado? Kasi ang presumption, di ba, pag may edad ka na, may wisdom ka na. Hindi ka na mapusok. Mas malinaw ng pag-iisip mo. Kaso mo, may mga tao pala na tumanda nang walang pinagtandaan. Patangas, di ba? Oo. Yun ang nangyayari nito. Bakit mo impluwensyahan ng Supreme Court? Gagamitin mo pa yung office mo as a senator para impluwensyahan? Kung mag-disagree kayo. Ay nako, may sinasabi pa itong si Carpio. Sorry po, hindi na po kayo miyembro ng Supreme Court. So your opinion is only as good as the opinion of my driver or of my secretary or myself. And I disagree with you. Sasabihin pang hindi yung 1-year ban nag-a-apply.
Ipalpak ang House. Ayaw sumagot sa Supreme Court. Mr. Justice Carpio, although you are free to give your opinion, wag kang magmamarunong na parang mas magaling ka pa sa Korte Suprema. Pangit po yun. Since nawala ka na sa posisyon. Oo, wala na eh. Oo. Ang ginagawa mo, you are undermining the very institution that you once served. Tama ba namang Pangit. ano yan? Oo. At yun na nga mga kababayan, napakalinaw at napakaganda ng mga naging paliwanag dito ni Atty. Topacio. At dumako na nga po tayo dito sa naging assessment ni Professor Tiquia sa naging sona nga po ni Pangulong Marcos, mga kababayan. Panoorin po natin. Good morning sa inyong dalawa at good morning sa inyong mga tagapakinig at nanonood. Yes po, at syempre siguro naman marami pong naka-adjust na doon sa naganap na sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kung ikukumpara po ninyo, Ma'am Malu, from year 1, 2, and 3, ito ika-4 po na sona ng Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba yung mga napansin po ninyo, naobserbahan po ninyo mga pagbabago kung meron man o improvement dito nga po sa kanyang talumpati? Well, unang-una, yung kanyang sona Tagalog, no? Hindi yan for the first 3 years, hindi siya mahilig magtagalog. Yung mga importante lamang sasabihin, yun ang tinatagalog niya. Ito, majority Tagalog. Pangalawa, puro domestic agenda ang pinag-usapan. Puro yung mga plano niya sa susunod na 3 taon. Particular dyan, walang sinabi. Ano yung mga hindi sinabi? Hindi na mention ang ICC at si Presidente Duterte. Hindi na mention ang Supreme Court at ang impeachment ni VP. Hindi na mention yung open market access ng mga Amerikano sa Pilipinas, na yun ang latest, no? Ang akala ko nga yun ang pinaka-sentro ng kanyang sona, dahil yun lang ang recent, no? Wala siyang minention diyan, no? Wala ring minention tungkol doon sa military build-up na kanyang sinang-ayunan diyan sa at hindi rin niya sinabi ang West Philippine Sea. So marami siyang dating sinasabi, ngayon hindi sinabi, doon sa isang linya na friends to all, enemy to none. Yun lang ang pagkakasabi niya, at binigyan niya siguro ng isang sentence yung pagiging head natin sa ASEAN sa susunod na taon. Opo, at yung laman nga, yung panimula nga po niya, Ma'am Malu, sa kanyang naging talumpati, sa kanyang ika-4 na sona, parang binanggit niya po doon yung kanyang mga aral o leksyon nga. Banggitin ko lang, sabi niya dito, ang leksyon sa atin ay simple lamang, kailangan pa natin mas lalong galingan, kailangan pa natin mas lalong bilisan, at saka admitted niya, yung aminado siya na bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Kaya nga, nabanggit din niya, kabilang sa mga nabanggit niya, itigil na yung pamumulitika. Diba? Move on tayo at tutukan yung mga serbisyo nga para sa ating mga kababayan. Jade, alam mo, ang yung una, ang ginawa niyang angkla ay yung resulta ng eleksyon. Na sinabi niya, naramdaman niya na hindi nga sang-ayon ang bayan dun sa mga plataforma niya, at siya na nag-conclude, kaya ganun yung eleksyon, no? Towards the end, bago siya nag-quote ng national hero natin, sinabi niya na may natutunan siya itong mga nakaraan na taon, natutunan niya sa atin, no? At kung titingnan mo doon sa na-release na kopya compared doon sa delivery niya, may dalawa siyang hindi ilinagay doon sa prepared speech na mukhang hinanda naman, kasi mayroong mga social media posting ang Office of the Press, what do you call that? Presidential Communication Office, no? Dalawa yan. Yung isa doon sa mahiya naman kayo, na sana ang ginawa niya, mahiya naman tayo. Kasi may admittance ka sa simula eh. Tapos in-end mo na, ako'y natuto sa inyo at aking pinakikinggan yung aking aral at dadalhin ko yan
sa mga susunod na taon. Pero yung para mo sabihin na mahihiya naman kayo, nung una ako'y natuwa kasi hindi ko akalaing sasabihin niya yon. Kasi last year sinabi niya, he was so triumphant in announcing to everyone na 5,600 flood control projects have been completed. And while he was doing that, within that week, nagkaroon tayo ng typhoon, no? At ito ngayon, so tuwi na lang tayo magkakaroon ng bagyo at yan 20 na bagyo sa isang taon, ay naririnig mo, ang nasa na yung 5,600. Tapos ang total nga, since 15 years ago, I think is 1 trillion na, no? So ikaw, mababagabag ka dyan. Pero yung linyang mahiya naman kayo, nung una ako'y nagulat, pero nung sinabi niya yan, at paulit-ulit siya, no? Reiteration, mahiya naman kayo sa kapwa nyo, mahiya naman kayo. Sa tingin ko, dapat ang sinabi niya, mahiya naman tayo. Kasi kasama siya dun sa problema eh. Siya ang pumirma nung GAA 2025, nakita niya ang realignment, nakita niya ang insertions, no? Hindi tamang sabihin niya at hugas kamay lang siya. Pero ako'y sumasaludo sa kanya dahil sinabi niya yan sa legislatura na siya ang pinanggagalingan ng GAA, no? Ako nga hinihintay kong ipan yung camera doon sa dalawang leaders na nakatayo no? Alam mo, seriously, tumayo sila at pumalakpak. Yun nga po. Opo. Ako talagang tinitingnan ko nga yung mga mukha. Sabi ko, ba't siya tumayo? Kasi kung titingnan mo, alam naman ng bayan ang insertions na linagay, no? Hundreds of billions, both for the Speaker and the Senate President. At kung titingnan mo ang DPWH budget, mahigit na 1,000 yan dahil hindi nga inayos na nakasalansan by district ang pagkakaayos talagang kung ikaw ay researcher, mahirapan mong identify saan ba itong bayan na ito, saan ba itong district na ito. So may effort of obfuscation na tinatago. So yung challenge niya na mag-audit na ibabalik from 2022, ako'y natutuwa doon. Pero sana nga that's an opportunity. But the challenge there is wag naman tayong budulin, no? Nabudol na tayo nung eleksyon ng 2022. Ngayon, itong promiso niya, at maraming promiso kung titingnan mo yung SONA, parang what? They provide niya yung listahan ng what? Ang tanong doon na sunod, how? Napakahirap kasi katulad doon sa promiso niya doon sa projects, no? Ang sabi niya, he will make it public. It will be an audit by DPWH. And then, that cases will be filed. And even for contractors, mahirap na challenge yan. So, binigyan niya ang sarili niya ng lubid na pwede siyang masakal kung hindi niya tututuhanin dahil pag tiningnan mo yung timeline, by August, isasubmit yung National Expenditure Program niya at sinabi niyang dapat i-align sa priorities niya. Malaking challenge yan kasi ang power of the purse nasa House of Representatives. Ngayon, dapat i-exercise mo yung veto powers mo, no? At dapat maiba yung proseso ng budgeting, no? Marami ng panukala na lumalabas. Pangatlong araw pa lang ng Kongreso, ng 20th Congress. Pero tingnan natin, can they really do and have the political will to pursue this? Kasi pag hindi nila yan nagawa, yan ay magiging campaign issue